May natanggap kaming tawag ng magulang mo na may natagpuan sila sa kwarto mo. Parang ganoon nga. At ano daw nakita nila? Ulo ng tao at mga kamay. Lahat ibubunyag. Walang makakatakas. Paano ka napunta dito? May pinatay ako. Ito, si Brian Cohey, 19 years old, at siya'y tatanungin tungkol sa pagpatay kay Warren Barnes, 69 years old, na pulubi. Isipin mo ang Grand Junction, isang lungsod na maraming pulubi. Isa sa kanila ay si Warren Barnes. Madalas mong makikitang nagbabasa ng libro. Si Warren ay nagdadala ng kakaibang saya sa downtown, tumutulong sa mga may-ari ng tindahan at gumagawa ng iba't ibang trabaho. Si Brian Cohey naman, mula pagkabata, nagpapakita na ng mga sintomas ng pagiging psychopath. Ayon sa nanay niya, naging obsessed siya sa pagpatay noong 15 years old pa lang siya. Palagi siyang naghahanap ng impormasyon tungkol sa mga serial killer sa internet. Pinag-aaralan ang mga paraan ng kanilang karumal-dumal na krimen. Ang nakakabaliw na interes na ito ang kumain sa kanya at nagbigay sa kanya ng palayaw na Dahmer galing sa kilalang si Jeffrey Dahmer. Sa pagtuntong ng edad na 18, naging fixated na si Brian sa ideya ng pagpatay ng tao, simpleng para lang masubukan ang pakiramdam. Madalas siyang mag-night drive ng nakasuot ng blue jumper, parang si Michael Myers na naghahanap ng posibleng biktima. Iniisip ni Brian na magtutok sa mga high-risk na tao sa paniniwala na ito ay magdudulot ng mas kaunting atensyon sa kanya. Ito talaga ang una niyang plano. Kumuha ng bayaring babae at ito'y papatayin niya pagkatapos makipagbagayan. O walang naging problema at siya ay cooperative nung siya'y arestuhin, kaya hindi na kailangang gamitin ng pulis ang kanilang posas. Dinala siya para sa investigasyon mga bandang 2:30 ng hapon. Hindi pa tayo nagkikita simula dati, tama ba? Hindi pa. First name, Brian. Tulungan mo ako. Last name mo? Brian Cohey. Okay, birthday mo naman? January 10th, 2002. At paano ka nakarating dito? May pinatay ako. Okay, Ano gusto mo malaman? magsimula ka sa simula at magdahan-dahan. Sabihin mo sa akin ang lahat ng detalye na maalala mo. So malamang makukulong na ako ng 15 taon. Wala akong ideya kasi nasa simula pa lang tayo. Kasi pumatay ako ng tao. So, malamang makukulong ako ng 20 taon. Alam niyang nasa alanganin siya at hindi na makakapagsinungaling. Tinanggap ni Brian ang napakaraming ebidensya laban sa kanya. Natanggap niya na malaking bahagi ng buhay niya ay igugugol niya sa kulungan. Dahil dito, mukhang kalmado siya at nanatiling mahinahon sa buong investigasyon. Kaya ang mahalaga sa akin ay malaman ang lahat tungkol sa iyo at sa mga ginawa mo. Kung gaano karaming detalye ang mabibigay mo, mas maganda. Gabi ng Pebrero 27, full moon. At naisip ko, kitang-kita ko naman ang daan. Bakit hindi ako mag-drive? At nasa masamang kalagayan ako sa panahong iyon. May malubhang depression kasi ako kaya hindi ako nag-iisip ng positibo. Sa gabi ng February 27, 2021, naplanuhan niyang magmaneho ng madaling araw upang luminis ang kanyang isipan at humanap ng isang biktima. Hindi makahanap si Brian ng prostitute sa Grand Junction matapos mag-drive ng mahigit 1 oras at nakasalubong niya si Warren Barnes natutulog sa ilalim ng isang tolda sa ilalim ng tulay malapit sa Mercer County Sheriff's Department. At may nakita akong parang hugis tao dito sa riles ng tren. Kaya naisip ko, ano kaya to? Kaya nilapitan ko. Habang tinitingnan ko, may nakita akong malaking bagay na nakabalot sa canvas. At iyon ay isang palaboy. Walang pag-alinlangan. Sinuot ni Brian ang kanyang mga guwantes. Kinuha ang 12 pulgadang kutsilyo sa kusina mula sa glove box. Tinalis ang canvas. Saka sinaksak si Warren Barnes sa leeg. Sinasabi niya, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bakit? Bakit? Sinabi ko, matagal ko nang gustong gawin ito. Pumatay ng tao. Ang buong insidente ay tumagal ng mga 1.5 minuto. Pwede ba pakita ko sa'yo? Ito siya kunwari. Nakapatong ako sa kanya ng ganito at hindi siya makalaban.
Sa totoo lang, nakakagulat na madali lang. Halos hindi ako pinagpawisan. Akala ko mahirap siya dahil pulubi. Pero hindi. Nakakagulat na madali lang. At sa oras na iyon, umuunggol ako at gumagawa ng parang tunog hayop. Pero bakit mo ginagawa yon? Siguro dala lang ng pagkabaliw. Sobrang excited ako, punong-puno ng adrenaline. Sinaksak si Warren ng mahigit 30 beses. Natutulog siya bago ang pag-atake, kaya't naabutan siya ng hindi handa at hindi siya nakalaban. Pagkalipas ng 1 minuto, bumuga si Warren ng huling hininga at namatay dahil sa kanyang mga sugat. Tinanggal ko ang kanyang mga damit. Binigyan ko siya ng Glasgow smile. At ano ibig sabihin nun? Isang Joker smile. At pagkatapos iniwan ko na ang kanyang katawan doon. Nandito mismo, may braso. May braso, may isa pang braso. Kunan natin ang litrato. Ito pa ang isang binti. Kumuha si Brian ng ilang litrato ng bangkay pero agad niya itong binura. Naisip niya ang posibleng ebidensya na magagamit laban sa kanya kung siya'y mahuli. At pagkatapos, kinuha ko ang ulo, inilagay sa isang natirang kahon mula sa hapunan ilang gabi na ang nakalipas. At kinuha ko ang mga kamay, inilagay sa likod ng sasakyan, nagmaneho pa uwi, at itinago ang mga kamay at ulo sa aking kwarto. At pagkatapos, sinubukan kong matulog. Pero nag-alala ako dahil may butas ang aking guwantes dito. Natakot akong baka makakuha sila ng partial print, kaya naisip ko, bakit hindi ko na lang ituloy? Nagbihis ako ng iba, binalikan ang katawan niya, inilagay sa trunk ng kotse, at dinala sa Blue Heron drop-off station. Matarik ang rampa at kailangan mo ng 4-wheel drive para makalabas doon, at wala ang kotse ko niyan. Binuksan ko ang trunk, kinuha ang katawan niya, at inilagay sa tubig dahil ayokong magkaroon ng fingerprints sa katawan. Ginamit ko ang sapatos ko para igalaw siya. At nagtagumpay naman. Napunta siya sa isang parte ng ilog at tuluyang inanod. Diyos na lang ang nakakaalam kung nasaan na siya ngayon. Matapos itapon ang katawan sa ilog, sinubukang paandarin ni Brian ang kanyang truck palabas ng lugar. Sinubukan kong i-full throttle, hindi umubra. Wala kasing 4-wheel drive ang kotse ko. Ha ha ha. Tanga ko. Kaya sinubukan kong ilagay sa low gear. Sinubukan ko na lahat pero ayaw pa rin. Tapos bigla na lang dumulas papunta sa ilog. Kasama ako sa loob. Gitna ng Pebrero yon. Mga bandang gabi. Halos nagyayelo na ang ilog. Halos mamatay ako. Pero nagawa kong makalabas. Hindi ko nakita ang katawan, kaya inisip kong inanod na ito. Kailangan kong kumilos agad o baka mamatay ako sa lamig. Medyo nagpapanik na ako sa puntong iyon. Iniisip ko, ganito na lang ba ako maaalala? Namatay sa lamig dahil sa palpak na pagtatago ng katawan. Agad na tinawagan ni Brian ang kanyang mga magulang para ipaalam ang paglubog ng kotse at ang kanyang basang-basa na kalagayan. Kaya sinabi ko, pakiramdam ko kailangan kong lumabas. Madalas ko to ginagawa. Pakiramdam ko kailangan kong lumabas at pag-isipan ang mga iniisip ko. Kaya sinabi ko, dumaan ako sa Blue Heron Point. Nagpark lang, patayin ang kotse at mag-isip. Tapos sinabi ko sa kanila, tanga ako at masyadong mababa ang pinagparkan ko, kaya nahulog ang kotse ko sa ilog. Naniwala sila? Oh, at pagdating ng pulis, hindi ako sumailalim sa breathalyzer test dahil hindi ako umiinom. Hi. Hi. Paano tayo tatawag ng tow para diyan? Ewan ko kasi kailangan niya lumangoy sa lamig ng tubig. Tinawagan ko yung towing at gusto nilang i-text natin yung larawan ng sasakyan kasi baka kaya nilang hilahin yun. Naghintay namin siya hanggang halos mag-18 bago siya magka-driver's license.
kasi ayaw namin silang magkaroon ng aksidente tulad ng nangyari nung 16 at 17 sila. Mga kabaliwan nga naman, pero ang kabubuhan wala sa edad siguro. Sa puntong ito, wala pa siyang kaalam-alam sa kaslam-suklam na krimen na ginawa ng kanyang anak. At hindi ka umiinom? Hindi ka umiinom nun? Hindi ako kailanman gumamit ng anumang drinks o gamot. Pagbalik ni Brian sa kanilang bahay, napansin ng kanyang ina at ng pulis ang dugo sa likurang bumper ng truck. Kaya nung hinila nila ito palabas, agad nilang nakita ang dugo sa bumper. At lahat sila nag-isip na parang gusto talaga naming makita ang loob ng trunk na ito. Pero ang tanga nila, wala namang laman ang trunk. Ang alam ni Brian, nakaligtas siya sa pagpatay at naniwala siyang hindi mapapansin ang biktima. Ngunit nagkamali siya ng lubos. Di nagtagal, nalaman na kilalang tao si Warren sa komunidad. Nang hindi siya makita ng kanyang mga kaibigan kinabukasan, labis silang nabahala. Kaya bakit ngayon ka nag-report ng nawawala? Ano ang nagdulot ng iyong pag-aalala? Dahil tumawag na ang mga kasamahan niya sa trabaho para tanungin kung nakita ko siya. Hindi kasi siya nagpakita sa trabaho at sa 4 na taon niyang paninilbihan doon, ngayon lang siya hindi pumasok. Kaya sabi ko, hindi. At hindi ko siya nakita mula nung Saturday. Pangalan ng boss ko ay si April Walker. Siya ang manager ng storage. Nanong niya ako ngayon, nakita mo ba si Warren ngayon? Medyo iniisip ko pa noon. Tapos sabi ko, hindi. Nakita ko siya sa Facebook. Nawawala na pala siya mula Saturday. Parang pamilya na rin siya sa amin. Dahil araw-araw kaming nag-uusap. Madalas may mga homeless na pumupunta doon. Komportable ako na nandun siya. Samantala, inila ng pulisya ang kotse mula sa ilog at napansin na mas maraming dugo sa door handle. Pati na rin ang guwantes na may dugo sa passenger seat. Nakalimutan ni Brian, itapon ang guwantes. Interesado pa rin sila sa dugo. Sinabi ko na, hindi ko alam kung saan galing ang dugo. Hindi nila alam kung ano ang paniniwalaan dahil dugo ito. Malagkit. Parang may litid. Pero hindi ko masabi kung saan galing. Kaya medyo naging interesado sila. Habang nangyayari ang lahat ng ito, mawag ang ina ni Brian sa Mercer County Police Department upang iulat na nakakita siya ng plastic bag na may posibleng pugot ng ulo ng tao sa closet ng kanyang anak. Si Brian ay may madilim na interes sa forensics at alam niyang magsisimulang mangamoy ang ulo ni Warren matapos ang ilang araw. 3 oras, magsisimula na ang rigor mortis, titigas ang katawan. 3 araw, magsisimula na ang pag-agnas dahil sa komposisyon. 3 linggo, seryosong nag-agnas na ang katawan. 3 buwan, hindi na makikilala ang katawan. 3 taon, magiging kalansay na lang ito. Sinabi mo na nasa masamang kalagayan ka nung gabing iyon? Oo, tama ka. Bakit ka nasa masamang kalagayan naman? Sa gitna ng interogasyon, binahagi ni Brian ang kanyang mga problema sa utak o isip niya. Binanggit niya na siya ay na-diagnose na may schizophrenia at nakakaranas ng mga guni-guni kung saan iniisip niyang may mga taong nakatitig sa kanya mula sa bintana at may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa mga pader. Ako ay nanonood ng video. Nang bigla na lang, nagsimula akong mag-isip. Nakakaramdam ako. Alam kong hindi totoo pero pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa akin mula sa mga pader. Matang nasa mga kasangkapan. Tinatakpan ko ang sarili ko. Parang, oh Diyos ko, mga mata. At nag-aalala ako na kapag may inilabas ako mula sa kama, baka putulin ko ito. Nanginig ang buong katawan ko. Pero hindi dahil sa takot. Ang kombinasyon ng mga problema sa kanyang isip at ang pagkahumaling sa pagpatay ay maaring nagdulot ng pagkalito sa kanyang pag-unawa sa realidad na nagpapahirap sa kanya na makilala ang kanyang mga hallucination mula sa mga tunay na pangyayari. Minsan, ginagamit ng mga mamamatay tao ang schizophrenia bilang depensa, sinasabing hindi sila nasa tamang pag-isip. Subalit ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong may schizophrenia hindi mas madalas gumawa ng marahas na krimen kaysa sa karaniwang tao. Sa kaso ni Brian, siya ay nasa matinong kalagayan nang mangyari ang pagpatay.
kaya't hindi schizophrenia ang dahilan sa likod ng krimen. Wala akong mga hallucination. Siguro may mga delusion ako. Ilang taon na ang nakalipas. Sobrang obsessed ako sa pakiramdam na may mga taong nakatitig sa akin, na may mga taong nagmamasid sa akin mula sa bawat bintana. Pati na rin ang mga ibon na tila nakamasid din sa akin. Iyon ay isang delusyon sa tingin ko. Noong mga panahong iyon, handa akong gawin ng kahit ano, mabuti man o masama, para lang makilala, sumikat at magkaroon ng impluensya. Sobrang interesado ako. Ano ang nararamdaman mo tungkol sa lahat ng ito ngayon? Kung maibabalik ko ang gabing yon, malamang hindi ko na ginawa. Alam ko na kung ano ang pakiramdam at kung paano ito magtatapos. Hindi ko sana ginawa. Bagaman, sinasabi niyang hindi na niya uulitin ang ginawa kung mabibigyan ng pagkakataon. Ipinapakita ni Brian ang nakakabagabag na kawalan ng pagsisisi o panghihinayang sa pagkitil ng isang buhay. Ang kanyang pagkadismaya ay hindi dahil sa mismong pagpatay, kundi sa hindi pagtupad ng inaasahan niyang mararamdaman. Akala ko magiging pinakamasarap na pakiramdam ito sa buong mundo. At sabi mo wala kang masyadong naramdaman. Excitement. Pero bukod doon wala na. Ang kawalan ng kasiyahan na ito ay naglalantad ng nakakabahalang pagdiskonekta sa karanasan ng tao at kawalang halaga sa buhay. Ipinapakita nito ang malalim na antas ng kanyang pagiging psychopath, kung saan tila naglaho na ang empatya at pagsisisi. Si Brian ay kinasuhan ng first-degree murder ng si Warren Barnes kasama ang iba pang mga kaso. At ang kanyang paglilitis ay naganap noong Enero 17, 2022. Sa paglilitis na nag-plead siyang not guilty by reason of insanity, na nag-angking wala siya sa tamang pag-iisip nung nangyari ang pagpatay at dapat siyang ituring na inosente. Ayunpaman, matapos sumailalim sa ilang psychiatric evaluations, si Brian ay itinuturing na mental fit para humarap sa paglilitis. Sa buong paglilitis, si Brian ay nagpakita ng nakakabahalang kawalan ng pagsisisi. Madalas siyang nakikitang nakangiti at tumatawa habang umiiyak ang kanyang ina na hindi nagpapakita ng anumang emosyon, na nagsasabi ng marami tungkol sa kanyang personalidad. Matapos ang 2 linggong paglilitis at 2 araw ng deliberasyon, si Brian Cohey ay napatunayang guilty sa pagpatay kay Warren Barnes at hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang posibilidad ng parol.